أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So narito po tayo ulit ngayon sa mga maikling oras na ito. Magbahagi tayo ng isang hadith ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang hadith na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay ang sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiri sabil. Ayon sa pinakamalapit na pagkasalin ng hadith na ito, na sinabi niya, kun fid dunya ka'annaka gharib. Ibilang mo ang iyong sarili sa mundong ibabaw na ito, na para kang isang estranghero. Yung bang para kang para kang baguhan sa isang lugar, na kung saan yung lugar na pinupuntahan mo ay hindi ka makakatiyak kung saan talaga ang iyong patutunguhan. Yung bang bago ka sa isang lugar at hindi mo natitiyak kung hanggang kailan ka mananatili sa lugar na yaon. Aw abiri sabil, o di naman kaya ay ibilang mo ang iyong sarili sa mundong ito, sa ibabaw ng mundong ito, na para kang isang estranghero, o di naman kaya ay para kang naglalakbay sa isang daanan. Okay, nakagaya ng makikita natin ngayon sa ating video ay ang mga sasakyan. Okay, so ito ang maisingit lamang natin, nalabas naman sa paksa natin. Ngayon matutunghayan po natin na medyo masikip po ang daloy ng mga sasakyan, dahil meron ding konting traffic. Okay, na kadalasang mai-experience lamang natin sa ating bansa, sa Pilipinas. Ngunit dito ay minsan nagkakaroon din ng ganito na medyo masikip yung daanan. So balik tayo dun sa ating sa ating paksa. Nasabi natin na yung matutunghayan natin ngayon, o makikita natin ngayon sa video na ito, ay ang mga sasakyan na kung saan tumatakbo at tatawid lamang sa kalsada, na kung saan meron silang patutunguhan, ngunit kalaunan ay hindi naman sila magtatagal at hindi sila mananatili sa lugar na kanilang pupuntahan. Okay, so ang ibig sabihin ng hadith na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay ipinapahiwatig lamang sa atin na ang pananatili natin sa mundong ibabaw na ito ay lahat pansamantala, na kung kaya ay dapat nating malaman, mapamuslim man o hindi muslim, mananampalataya man o hindi mananampalataya, ay dapat malaman ng bawat isa sa atin na ang pananatili po natin sa mundong ibabaw na ito ay pansamantala lamang. Ibig sabihin, hindi permanente ang ating pananatili sa mundong ito. Nakagaya ng binanggit sa hadith kanina, na kapag tayo ay pupunta sa isang lugar, ay hindi natin matitiyak kung hanggang kailan tayo mananatili roon. At kapag tayo ay naglalakbay, ay parang dumadaan lamang tayo na kung saan hindi tayo mananatili, na ang ibig sabihin, lahat tayo sa mundong ito ay magwawakas at wala ni isa na matitira sa mundong ito. So dapat nating pakatandaan at dapat nating itanim sa ating mga puso't isipan na ang buhay natin sa mundong ito ay napakaiksi lamang. Napakaiksi at pansamantala. Ibig sabihin, lahat tayo ay magwawakas. Lahat tayo ay mawawala sa mundong ito.
Ngunit ang napakalaking katanungan, lalong-lalo sa mga kababayan natin na hindi pa mananampalataya, na hindi pa nagbabalik loob sa tunay at nag-iisang dakilang tagapaglikha. Ang katanungan, mga kababayan, ano ang mangyayari sa atin kapag nilisan na natin ang mundong ito? Ano ang magiging kahihinatnan natin kapag tayo ay ihahatid na ng ating mga mahal sa buhay sa ating mga libingan? Ano ang mangyayari sa atin kapag tayo ay nasa libingan na at darating sa atin ang anghel, ang mga anghel na kung saan tatanungin tayo ng mga katanungan na kapag tayo ay bumagsak sa mga katanungang yaon, ay kailanman wala na tayong pagkakataon o chance na bumalik ulit para magkaroon ng panibagong exam. Na kung kaya, mga kababayan at mga minamahal namin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pakakaisipin natin na ang buhay natin sa mundong ito ay pansamantala lamang at sa kabilang buhay ang tunay na buhay natin. Na kung kaya ay habang nabubuhay pa tayo dito, ay saliksikin natin ang katotohanan. Buksan natin ang ating mga puso't isipan na saliksikin kung ano ang totoo, na kung saan ito ang magliligtas sa atin sa mundong ito, higit lalo sa kabilang buhay. Dahil pagkatapos nating mamatay sa mundong ito, na kung saan ang lahat ay pansamantala lamang at sa kabilang buhay ang permanente, na kung kaya talagang totoo ang sinasabi ng ilan na walang forever sa mundong ito. Yes, totoo po yun, walang forever. Dahil ang forever natin, mga kababayan at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay dalawa lamang. Saan yun mangyayari sa kabilang buhay? Forever sa paraiso, sa mga taong sumunod at sumamba sa nag-iisang dakilang tagapaglikha, at forever na kasiyahan ang kanilang makakamtan kapag sila ay ipasok ng dakilang Allah sa kanyang paraiso. At kabaliktaran naman ito ay forever din sa impyernong apoy ang yaong mga sumuway at hindi sumunod sa kanya. Ibig sabihin, yaong mga tumanggi sa kanyang mensahe sa pamamagitan ng mga sugot propeta na ipinadala niya upang iparating ang kanyang mensahe, ngunit ito'y tinanggihan nila. So forever sila doon sa impyernong apoy, at forever din ang kaparusahan, walang hanggang katapusang kaparusahan. So kung kaya, mga kababayan at mga minamahal naming mga kapatid, inshallah ay may mga oras pa tayong pagkakataon na tayo ay magbalik loob sa tunay at nag-iisang dakilang tagapaglikha. Iisipin natin kung ano ang magiging kahihinatnan natin sa kabilang buhay at huwag sa mundong ito. Sa nawa ay nakapagbigay tayo o nakapagdulot tayo ng kaunting kaalaman at kaunting palaisipan, lalong-lalo sa mga kababayan natin na hindi pa mananampalataya. Dahil katotohanan, sinabi sa isang kasabihan, you shall know the truth and the truth shall set you free. Dapat mong malaman ang katotohanan at yung katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. So maraming salamat mga kapatid at mga kababayan. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.